itong balita na ito. Ito yung ganap. Nakakagalit na to eh. Sabi, ito, China Coast Guard ship repeatedly rams PCG vessel in Escoda Shoal. My goodness. It's no longer one time, no longer two times, but 3 or 4 or 5 times, apparently. Ano kaya masasabi ng mga DDS dito? Ano na mga DDS? Ha? Anyway, ito yung sabi ng balita. A Chinese Coast Guard vessel dangerously maneuvered and repeatedly rammed a Philippine Coast Guard vessel in Escoda or Sabina Shoal in the West Philippine Sea on Saturday, according to Philippine Coast Guard. Commodore J. Tariela, PCG spokesperson for the West Philippine Sea, said the ramming incident between CCG vessel 5205 and BRP Teresa Magbanwa MRP 9701, which has been deployed in the shoal since April 15, occurred at around 12:07 p.m. So kanina lang to, kaninang tanghali lang. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, gawa kayo ng account details at gawa kayo ng account at pwede na kayo magpadala sa Pilipinas sa Pilipinas sa pamamagitan ng GCash, mga pawn shops at iba't ibang mga bangko rin sa Pilipinas. At kung gagamit nyo po ang Sendwave for the first time, lagay nyo lang yung aking promo code dyan na Coach Jarrett para makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Ayan, kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Kaninang tanghali lang. So, manorin natin yung balita tungkol dyan. Bagong tensyon sa West Philippine Sea, nagbanggaan ang BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard at barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Live mula sa headquarters ng Coast Guard sa Manila nagpapatrol, Michael Daliso. Sunod-sunod na Micah, baka masira yung komunikasyon. Paano nangyari ang banggaan? Sinong nagbangga? Kumusta naman ang crewmen? At nagtamo ba ng pinsala ang barko ng Pilipinas? Alvin, sa salaysay ng Philippine Coast Guard at batay na rin sa inilabas nilang video, nagsagawa ng dangerous maneuver o delikatong galaw ang China Coast Guard at binangga hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, kundi 3 beses ang BRP Teresa pala, akala ko 5 beses. Wala namang nasaktan sa mga crew ng PCG pero nagtamo ng maraming damage o sira ang barko ng Pilipinas. Bandang alas 12 ng tanghali ng Sabado, na-videohan ang delikadong maniobra ng China Coast Guard vessel na may bow number 5205 malapit sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Nagresulta ito ng direktang pagtama ng barko ng China sa port bow ng barko ng Pilipinas. Umabante ang CCG vessel pero hindi pa pala tapos ang maniobra nito. Ilang minuto lang nakalipas, bumalik ito at muling binangga ang starboard quarter ng PCG vessel. Ikatlong binangga ng Chinese vessel ang port beam ng barko ng Pilipinas. This ramming happened despite of our unprovoked action and presence in Escoda Shoal. The Philippine Coast Guard vessel did not provoke or did not do anything while we are loitering around Escoda Shoal. Ayun yung mga kotsero, this is strategic tong ginawa ng China na to eh. Alam niyo kung bakit? Kasi pag nasira yung BRP Teresa Magbanwa, kailangan niyang dumaong. Pag dumaong siya, o di aalis siya dyan sa Escoda. Pag umalis siya ng Escoda, ayun, doon na mangyayari yung takeover. Doon na mangyayari yun. This is very strategic. Hindi yan aksidente. Sinadya nila yan. At kaya nila sinadya yan para mapaalis yung BRP Teresa Magbanwa. Nung una, akala nila mapapaalis nila yung Teresa Magbanwa kapag ginutom nila yung mga tao. Doon yung una nila akala. Hindi umubra. Nakapag-resupply ng helicopter eh. Diba? Nabalitaan niyo yun isang araw. Nakapag-resupply ng helicopter nung etong BRP, etong ating Coast Guard. So dahil hindi umubra, eto na ang kanilang strategy. Ida-damage nila yung Teresa Magbanwa para mapilitan siyang mag-port. Ngayon, mga kotsero, syempre happy dito ang mga DDS. Alam niyo nakakatawa dito, lalo na si Bobby Tiglao. Alam niyo nakakatawa kay Bobby Tiglao.
Sino ba yung aggressor? Pag-aralan nating maigi. Sino ba yung aggressor dito? Si China. Sinong binibira ni Tiglaw? Si China ba? O si PBBM? O ang Pilipinas? Pilipinas ang binibira ni Tiglaw. Sasabihin niya, uy, wala na, nawala na Escoda Shoal sa Pilipinas, etc., etc. Kasalanan niya ng Amerika at ng Pilipinas, etc., etc. What a load of BS is that? Ba't hindi niya birahin si China? Nananahimik tayo dun. Kaya kaya mga kutsero, ako kumbinsido talaga ako pag DDS ka, traidor ka eh. Pag DDS ka talaga, wala ka talagang moral. I mean, seriously. Ang bibirahin ni Bobby Tiglaw is yung Pilipinas. Lalo na. Nahimo lang ginagawa ang Pilipinas dito. Binabantayan lang natin kung ano yung sa atin. Alam nyo mga kotsero, ako wala naman talaga akong issue sa mga sinasabi ng mga DDS. Ang akin lang, you should be honest. Magpakatotoo kayo, mga DDS. Oo. Magpakatotoo kayo, mga DDS. Hindi talaga kayo maka-Pilipinas. Mga traidor talaga kayo sa Pilipinas. Ipaglaban nyo na lang kung sino nyo gusto ipaglaban, pero wag nyo tatawagin maka-Pilipino mga sarili nyo. Wag nyo sasabihin na kayo ay pro-Pilipinas. No, you're not. Imagine, marami nagsisend sa akin ng mga pinopost ni Bobby Tiglaw eh. Ang dami-dami niyang pwedeng sitahin. Ang sisitahin niya, yung Pilipinas. Ba't hindi nyo sitahin ang China? Dahil sila ang illegally nag-o-occupy dito sa West Philippine Sea. Or baka kasi bumababa na ang kaperahan galing sa China. I don't know. Hindi ko sinasabing tumatanggap. Hindi ko sinasabing tumatanggap ng pera si Bobby Tiglaw sa China. Hindi ko sinasabi yan. Ang sinasabi ko lang mga kotsero, kapag DDS ka, certified, makabili. Tuloy natin to. Nagtamo ng pinsala sa iba-ibang bahagi ang barko ng Pilipinas at nabutas din ang freeboard o mismong katawan ng barko. Through our cognizant Department of Foreign Affairs, we have issued statements to the Chinese Embassy and even to the Embassy of our Philippines in Beijing, issuing our serious concern with these acts of the Chinese vessels. Mabutit walang nasaktan sa mga sakay nitong crew. Nangyari ang banggaan matapos ang serya ng pagharang, panggitgit, pagbangga at pagbomba ng water cannon sa resupply missions ng mga barko ng Pilipinas sa nagbabantay na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Natuloy na nitong Miyerkules ang pagpapadala ng supply sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard gamit ang helicopter. Abril pa dineploy ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal dahil sa hinihina ayon sa maritime law expert. Okay. So let's wait for the worst. Yun yung strategy ngayon. The strategy is let's wait for the worst. Okay, sige. Mamaya mag-comment. Na si Professor J. Batong Bakal, maaring mabahala ang China sakaling eskorta ng Amerika ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Malaki yung implication doon sa level o parang tensions. Kaya din ang gobyerno, ang armed forces, maingat din, no? Na hindi basta-basta lang gagawin yan, no? na magpapa-escort sa US. Mahalaga rin umano na ipinapakita ng Pilipinas ang sariling kakayahan na tumindig mag-isa at huling opsyon na lang ang magpasaklolo. Hindi yung tipong parang bata ka na mo tinakot ka ng isang bully at tatakbo ka agad sa iba, no? Kailangan ipakita muna natin na talagang tumitindig tayo. Okay.
Alvin, sa ngayon ay nakaangkla na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escuela Shoal at nanindigan ng PCG na mananatili ito doon. Napapalibutan pa rin ang barko ng Pilipinas, ng mga barko ng China Coast Guard, Navy at Maritime Militia. At kahit nga naglabas na ng video ang PCG, ngayon naman ay sinabi ng China Coast Guard na ang PCG vessel daw ang bumangga sa kanilang barko at iginiit nila na dapat umalis na ang presensya ng Pilipinas. Ang tindi ng gaslighting na yun. Pilipinas. Diyos ko. Ang tindi nun, men. Ang tindi ng gaslighting na yun. Ibang level yun, Ibang level na gaslight yun, Pilipinas pa raw. Pang namamangga. Partida, hindi gumagalaw ang barko ng Pilipinas. Mga hired, men. Hired. Ibang... Ano ba tinitira ng Chinese Coast Guard? Huwag niyo ipapasa sa Pilipinas yan, Anak ng tipaklong. O ang barko ng Pilipinas sa Escuela Shoal. Yung level yun, Michael, man. curious lang ako. Marami pa ba tayong barko na pwedeng pamalit doon just in case lang? Kasi halo iniisa-isa Baka ikakoy maubos yung barko ng Coast Guard. Alvin, ang Teresa Magbanwa ay isa sa pinakamalaking barko ng PCG at ito rin yung pinakamahal. Wala tayong impormasyon kung mapapalitan ba ito ng PCG doon. Pero ngayon kasi ay pahirapan yung pagpunta natin doon sa Escuela Shoal. No? Lagi tayong inaharang, ginigit-git, binabangga at binobomba ng water cannon. Alvin. Maraming salamat, Michael Delizo. Alam nyo, as mentioned earlier, mga kochero, ito yung ito na yung this is actually kung hindi man ito actually kung tutuusin, kung hindi ito nakaka-infringe sa karapatan natin dito sa Pilipinas, tama yung strategy ng China kung tutuusin. Tama yung kung gusto niyo paalisin na Escuela Shoal, kung gusto niyo paalisin ng Teresa Magbanwa diyan sa Escuela Shoal, butasin mo siya. Pero again, mga kochero, how long are we going to play this game? Yung victim card. Oo. Gaano natin katagal lalaroin itong victim card game? Ano yung... Ewan ko. Siguro, if we don't want the escort, but at least we should try to actually defend ourselves. Okay, parang ganun Parang ganun, guys, dapat Ewan ko lang, I'm not an expert naman sa military strategy and all of that. And we'll leave that to the experts. Pero bilang isang ordinaryong tao, parang, di ba? Kasi tayong mga Pilipino, of course, yung pasensya ng Pilipinas, nauubos din. Yung pasensya ng Pilipino, nauubos din. Nauubos din yan Siyempre, nung unang beses, parang, may galit na galit ang mga Pilipino, ganyan. And then, aabot ka na lang sa punto, at this point, aabot ka na lang sa punto na, okay, ano nang gagawin natin? Di ba? Yung mga unang water cannon, yung mga unang laser, whatever, etc. Parang nakakagigil pa nakagalit Nakagalit din naman to, kaso, what's next? Diba? What's next? Ewan ko lang. Hintay ba natin maubusan tayo ng barko? Yung ba iniintay natin? I mean, we only have so much resources, man. We only have so many ships. Ilan lang ang barko natin? Wala pa yatang 30. So, ewan ko lang. I hope ang ating PCG at AFP at si PBBM may mga pinaplano kasi, di ba? It's already I mean, what can we do? Hindi kasi pwedeng habang buhay tayong magpapabiktim. Di ba? Kasi at one point kailangan gumalaw na ang Pilipinas So, ano kaya 'yon? Ano kaya yung galaw ng Pilipinas na 'yon? Ano kaya yung I don't know. Hindi pa natin alam. Pero let's see. Abangan natin ang susunod na kabanata. Well, for me, mga kochero, it's interesting para sa akin.
it's interesting na itong mga ganitong maniobra nangyari after mag-uusap ang Pilipinas at Vietnam. Which for me, mga Kojero, it is very significant. Kasi kung di niyo pa po nababalitaan, kahapon, bumisita ang ang Vietnam sa Pilipinas. At gusto nilang magkaroon ng defense treaty. Kasama ng Pilipinas. Di ba chami-chami ang Vietnam at ang China. So, ewan ko lang. Yun sabi, commitment sa mapayapang resolusyon sa South China Sea pinagtibay ng PH at Vietnam. Ang sabi, ang pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay kasunod ng courtesy call ni Vietnam's Minister of National Defense, General Phan Van Giang, araw ng Biyernes, Agosto 30 sa Palasyo ng Malacanang. We have elevated Philippines-Vietnam relations to greater heights with the visit of Vietnam's Defense Minister, General Phan Van Giang. And we thank Vietnam for supporting the arbitral award. See? May ganun pala. Oo. Sumuporta pala ang Vietnam sa arbitration, no? Arbitration award ng Pilipinas. Together, we remain committed to peaceful resolutions, de-escalating tensions, and ensuring that the rule of law and rules-based international order prevail in our region. Yun. At ito nga mga Kojero, no? Ang sabi, lalagda daw sa isang defense deal ang Pilipinas at Vietnam. This is interesting. Kasi may claim din sila, di ba, yung Spratlys. So, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Kasi this is a very interesting development. Nakatakdang tintahan ng Pilipinas at Vietnam ang Defense Cooperation Deal para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. So, magkakaroon ng defense agreement, okay, at military defense and military sectors agreement ang Manila at ang Hanoi. Ano kayang content nito? Ano kayang content nito? Kasi alam naman natin, mga Kojero, si Vietnam ay nag-e-expand na rin sa South China Sea. Ang advantage lang kay Vietnam, mga Kojero, is this. Si Vietnam, compared kay China, is not as aggressive. Ibig sabihin, sa kanilang dalawa, si Vietnam, walang mga dangerous maneuvers, ganun. Hindi uso sa kanya yun. Walang ganun-ganun sa kanya. So, in a way, okay rin yun. Diba? In a way, okay rin yun. Sinabi ng Department of National Defense na si Teodoro at Vietnam Minister of National Defense General Phan Van Giang ay lumagda ng letters of intent, so LOI pa lang naman, on the enhancement of cooperation in the field of humanitarian assistance and disaster relief, or HADR. The LOI on the HADR at sea reflects the intention of the Philippines and Vietnam to strengthen efforts to mitigate the impact of natural disasters and other increasingly complex security challenges at sea. Yan na naman tayo sa natural disaster. Parang ganyan sinabi sa EDCA. Natural disasters na. But anyway, sa kabilang dako, kinikilala ng LOI sa military medicine ang panel na military sa cross-border public health, surveillance at maging sa pag-iwas sa disaster outbreaks. So far, yun pa lang yung napag-uusapan. Letters of intent pa lang naman pala. Letters of intent pa lang. Wala pang treaty, wala pang agreement. Or at least agreement man lang, kundi man treaty. Diba? So, at least meron tayong ganong avenue sa ngayon. I just don't know kung gaano magiging helpful ito specifically. Kasi, let's not forget, si Vietnam is medyo northern part of the Philippines yan eh. Mas malapit siya kay China. And, di ba meron din sila mga territorial disputes.
So, in a way, kung ang strategy is tutulong si Vietnam para mabawasan ang pagtawid-tawid ng mga barko from China to the Philippines, it can be possible. Can be. I'm not saying it is foolproof. Can be lang. Kasi 'di ba, kumbaga parang sila yung unang sabak ba? Kasi dadaan sa territorial waters. Dadaan muna sa EEZ nila eh bago dumaan sa atin, bago makarating sa atin. Kung ganun yung strategy, it can work, but ewan ko lang kasi again dalawang communist countries yan eh. So, I don't know kung yung ideology ba ng komunismo will bind them together. Hindi ko alam. But let's see. Ang akin lang, between the two, between China and Vietnam, mas friendly sa Pilipinas si Vietnam. But I think, parang parang ang drama dyan is the enemy of my enemy is my friend eh. Parang ganun. Parang the enemy of my enemy is my friend. So dahil kaaway ng Pilipinas si China, kalaban din naman ng Vietnam si China as far as the South China Sea is concerned. Then baka ganun yung baka ganun yung drama. But we don't know yet. We can't say for sure. Kung anong kung anong meron doon. Let's see. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. Ito pa, so si General Browner, sabi niya, so bumisita nga kasi ang US dito nung over the week. Sabi ng AFP nung Webes na nag-usap sila ng Indo-Pacific Command. Okay? US Indo-PACOM Chief Admiral Samuel John Paparo Jr. sa Baguio, at ang sabi, today's meeting is one of the major activities that the Philippines and the US conduct bilaterally. Okay, so throughout the years we progress a lot, and I can see the future between the Philippines and the US alliance through the US Indo-PACOM is very bright. Oo. Parang 2 months ago nagpunta dito si Secretary Gibo. nung ininstall si Chief Admiral Samuel John Paparo. And of course, syempre hindi natin makakalimutan yung suporta din ng China sa Pilipinas. So we have Vietnam, we have the US, and also we have Japan. So Japan hits China over criticism versus envoy's remark in Sabina Raming. So syempre, yung Japan has repeatedly shown its support sa Pilipinas, no? But again, mga Kojero, I'm all for support, I'm all for alliances. But at the end of the day, ano ba talaga? Kasi alam nyo mga Kojero, obviously si China has ako feeling ko hindi niya nire-recognize na may alyansa ang Pilipinas. Oo. Feeling ko hindi yun eh. Feeling ko inuunahan na niya yung alyansa. 'Di ba? Tutuusin, maganda yung diskarte nila eh. Unahan mo na yung alyansa. Bago pa sila humingi ng rest back. Gulpihin mo na ng gulpihin bago pa humingi ng rest back. That's a strategy. Ang akin lang mga Kojero, how long are we going to do this kind of strategy? Hanggang kailan? 'Di ba? Hanggang joint military exercises na lang ba tayo? 'Di ba? Kasi yung mga joint patrols natin, iniiwasan yung mga contested areas eh. Yung mga controversial areas, iniiwasan eh, yung mga joint patrols. Yung mga joint patrols ba have tried to venture into Ayungin Shoal? We don't know. Yung joint patrols ba will venture into Sabina Shoal? We don't know. Kahit sa mga simpleng bagay na ganun, ipakita natin na totoo may alyansa.
Kasi kung ano, talk is cheap eh. Talk is cheap. So, hindi natin maipapakita doon sa kabila na meron talagang alyansa kung hindi nagpa-practice yung alyansa. Nakakatawa nga dito, meron pang, 'di ba, parang last month yata merong agreement na pahupain yung tension diyan sa West Philippine Sea. But apparently sa Ayungin Shoal lang pala siya applicable. Hindi sa Escoda. Hayop talaga tong mga Chinese Communist Party. Sabi sa inyo, traitor sa usapan, mga hayop na yan. Wala talagang matinong usapan pagdating sa Chinese Communist Party. Hindi yan respeto ng rule of law, hindi yan respeto ng agreement. Ang gagawin lang niya kung ano yung trip niya. Hanggang statement na lang ba tayo ulit? Oo. Puro statement na lang ba tayo? Puro statement. Di ba? Puro statement of support. Puro what have you. At one point, sabi nila, defense is the best offense, sabi nila. Pero pag defense is the best offense, di ka makakascore. Kung sa basketball yan, puro ka lang palpal, puro ka steal, hindi ka mananalo. Bakit? Zero ka pa rin eh. Sila nakakashoot, ikaw hindi. Di ba? May depensa na sila, meron pa silang opensa. Tapos tayo sa Pilipinas, walang ganun. Puro depensa. Paano ka makakascore? Wala. I think itong issue ng West Philippine Sea and China, hindi yan mare-resolve through dialogue. It won't. Hindi yan mare-resolve through dialogue. Bakit? Kasi si China is a bad faith actor. Bad faith actor eh. Ako, alam nyo mga kotsero, eto sa akin. Gayahin natin strategy ni China. Ganun sila eh. Diba? For example, i-decommission natin yung ating mga Navy ships na luma na. Yung mga Navy talaga, as in yung pang gera. Decommission mo. Gawin mo Coast Guard. Yun ang lagay mo dun. Diba? Ganun, alam nyo ba na yung mga decommissioned Navy ships ng China, yun yung pinanggagamit nila sa Coast Guard. Kaya malalaki yung mga barko nila eh. Kaya malalaki yung Coast Guard nila. Kasi mga Navy ships yun. Decommissioned Navy ships. Although they have the biggest Navy in the world right now. I think there's 300 ships. More or less. 300 to 500 more or less. So, that's one thing. Do their gray zone tactics on them. Diba? Water cannon nyo rin yung maritime militia nila. Build din tayo na sarili natin maritime militia. Total naman, it makes more sense. Bakit? Ang Pilipinas is 80%, 70 to 80% water. Puro tayo coastal. We are a coastal state. It makes more sense. Nakakatawa yung sinasabi ng mga DDS. For example, sinasabi lang na wala na raw yung Escoda Shoal. Saan banda? Hindi nga umaalis doon yung Teresa Magbanwa eh. Paano nawala? Diba? Paano nawala? But anyway, do their own gray zone tactics on them. The water cannon nyo din. Diba? Yung maritime militia nila, water cannon nyo pag lumapit. O di mag-water cannon lang kayo. Di naman kayo lulubog sa water cannon eh. Kasi sira lang instrumento nyo. Hindi kayo lulubog dun. At least lumaban ha. I think iniintay lang din ng mundo na lumaban ng Pilipinas eh. O pumalagman lang. Hindi lumaban kasi laban is a strong word. Pumalagman lang. Oo. Pumalagman lang. Kasi hindi pwedeng hindi tayo magpaparamdam ng konti. Kasi ito rin yung may narinig ako isang interview. Sabi niya, ang tanong sa kanya, ano to yung mga foreigners, mga Amerikano. Ang tanong, at yung topic nila is the West Philippine Sea.
Ang tanong is, bakit kaya hindi humihingi ng tulong ang Pilipinas? Bakit sinasabi ng Pilipinas na kaya pa namin to, kaya pa namin to? Ganun yung tanong. Ang sabi nung kanilang ini-interview. Kasi number one, they're already starting to become their own economy. Kumbaga, unti-unti na tayong nagiging middle class country. At dahil nagiging middle class country na tayo, gusto nating patunayan sa mundo na kaya natin sarili natin. Tama naman. We should put money where our mouth is. In one swept move. In one swept move. In one fell swoop, boy! Anyway, one swept move. Nagulat ako nakita ko nung nabasa ko one swept move. Ano? Ano ka? One swept move? Tama ba yun? Hindi ba one fell swoop? Yung akin. Personally, of course, who am I para diktahan ang gagawin ng ating military, di ba? Tsaka ng administration. They know better, of course, kasi mas marami silang impormasyon. But as an ordinary Filipino observing what's happening there sa West Philippine Sea, I think the moment of the pa-Maria Clara effect, pa Crisostomo Ibarra effect, na I'm dignified, I'm blah blah blah, like this, like that, is already done. Tapos na. Lumipas na. We've done everything we can. We've done everything we can possibly do as far as diplomasya is concerned. Di naman siguro tayong nagkulang sa diplomasya. Oo. Masasabi ko yan ng walang pag-aalinlangan. Hindi tayo nagkulang sa diplomasya. Props to the Marcos administration for having that kind of patience, no? Tindi ng pasensya ng Marcos admin. Parang si PBBM. Tindi ng pasensya talaga. But ayun nga. I think we have already reached a point na parang kailangan na nating maging Simon kaysa Crisostomo Ibarra. Oo, parang nandoon na tayo sa punto na kailangan gumalaw na tayo Parang ganoon But again, mga kotsero, suportahan po natin ang ating kapulisan, ang ating kasundaluhan. Oo. Suportahan na natin, wag nating kalimutan palaging suportahan ang ating AFP, lalo na suportahan din natin ang ating Philippine Coast Guard. Kasi yung kanilang ginagawa diyan sa West Philippine Sea, hindi biro 'yan. Oo. Buhay nila ang diyan buhay nila ang tawag dito, puhunan diyan Buhay talaga 'yan So mahirap yung ginagawa nila diyan. So, suportahan natin pag binabash ng mga DDS yung ating kasundaluhan, pagtanggol natin sila. Deserve nila 'yon, mga kotsero. Tsaka kapag may makilala kayong mga sundalo or mga parte ng Philippine Coast Guard, niyo sila? Pasalamatan niyo sila kasi kung wala sila, matagal nang pinasok ng China yung Escoda Shoal, yung Ayungin Shoal at ang buong West Philippine Sea. So pasalamatan natin sila. They're keeping our seas safe for our fishermen at sa ating mga kapwa Pilipino. So wag ho natin silang kalimutan, mga kotsero. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Paki-follow tayo sa ating Facebook page para lagi updated sa mga ganap dito sa aking channel. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?